Bagong movie ni Vico Soto and Charlie Dizon sa may South Korea na merong surprising na plot twist. Ha? Wait lang. Ay, sorry, hawig lang pala, sorry. Susundan natin dito si Yoojun na isang pianist na nag-aaral sa may Germany. Pero dahil nga sa injury niya, dito nga siya pumunta sa may South Korea para mag-aral kung saan dito nga niya makikilala si Junga. Given na parehas nga silang magaling magpiano, dito nga sila mas napalapit sa isa't isa. Ayun nga lang, hindi magiging malinaw yung relasyon nila dahil bukod sa hindi na nga sila madalas nakakapagkita, may tinatagong lihim nga itong si Jungha tungkol sa buhay niya. Sa tulong ni Jungha, dito nga mapapabalik sa pagpapiano si Yoojun na magpapabalik sa sigla ng buhay niya, samantalang si Jungha ay may pagdadaan ng sariling mga problema na makakaapekto sa kanilang dalawa. Title ng movie, Secret Untold Melody. Kung medyo familiar yung story neto sa inyo, remake na kasi ito ng movie ni Jay-Chou noong 2007, ang title ay Secret. Hindi secret yung title yan secret talaga. Hindi ko pa napapanood tong version na to so hindi ko masabi kung ano yung mas maganda, pero I would say na itong Korean version, it's a very nice film na matutuwa, kikiligin, malulungkot, magtataka, and maiiyak ka din talaga sa story. Ako lang ba or hawig talaga ni Charlie Dizon yung babae dito? I'll be honest, kinabahan ako nung pinakita yung picture ni Jungha kasama yung tatay niya kasi naisip ko, hala, si Jungha yung nanay niya? Kung di nyo pa rin gets ko ano yung plot twist dito, I'll give you a clue. Diwata ni Abra. Magaling talaga yung mga Korean movies magpaiyak Naiyak ako dito nung sa scene na inaabangan nga siya ni Yoojun doon sa labas ng theater. Tapos umuwi na nga lang siya habang umuulan. Tapos hindi niya alam, nandun lang din pala si Jungha, hindi lang talaga niya makita. Sobrang ganda ng chemistry nilang dalawa dito and I would admit, kinikilig ako sa tinginan nilang dalawa. I'm not surprised na magaling umacting itong si Kyung-soo kasi napanood ko na siya sa Swing Kids and maganda rin yung performance niya din doon. Kay Wong Jin na naman, ang gusto ko sa kanya, ramdam na ramdam mo yung emosyon sa bawat scenes niya, like pag masaya siya, natural lang yung ngiti niya, tapos kapag malungkot naman, ramdam mo yung pangungulila doon sa mata niya. Even though I'm not a fan of supernatural kemi-kemi nga sa mga movies, like dito nga na may time travel with the piano, I would say na feeling ko naman, maayos naman nilang na-explain and na-set up yung premise nga dito. Medyo waiter rin yung times na akala niya may nakakakita nga kay Jungha pero hindi pala. Pero for me, medyo maduga din to kasi alam mo yun, I don't know wala man lang nakapansing nagsasalita siya mag-isa, lalo na nga doon sa labas and all. Kunwari doon kay Abra sa may diwata, habang nangyayari yung sinakausap nga ni Abra yung babae, may mga tao doon sa paligid na nagsasabi na, hala, sino kausap nito? Nababaliw na ba to? Kumbaga makakatulong siya para mas mag-make sense na talagang wala siyang kausap and nangyayari yun sa moment na yon. Nagustuhan ko rin pala dito na kung sino yung una niya makikita, ayun lang yung makakakita sa kanya. Kaya nga mas curious ako doon sa may ending kasi nga 'di ba kung sino lang yung unang makita niya, ayun lang yung makakakita sa kanya. So ano mangyayari kay Yoojun? Buong buhay niya, si Jungha na lang yung makakakita sa kanya? Kasi nga 'di ba bumalik nga siya sa nakaraan gamit yung piano and si Jungha nga yung una niya nakita. So paano nga yun? Wala na siyang mundo maliban kay Jungha, ganon? Or may exception to kapag tuluyan na nga nasira yung piano room. So who knows, 'di ba? Kulang ba or medyo naiinis din ako sa kanilang dalawa kasi basically inabandona na nila yung mga magulang nila. Siguro ko ako yung magulang, sasabihan ko yung anak ko na piliin niya yung taong mahal na mahal talaga niya, pero I don't know. Sana alam man lang ng mga magulang nila kung bakit siya iniwan ng anak niya in the first place. Hindi lang yung nag-ninja vanish lang sila. Sana nga nag-set up sila ng magandang goodbye para nga doon sa mga magulang nila kasi true love, pero Diyos ko naman, kakakilala niyo lang, tapos aabandonahin mo yung buong buhay mo out of nowhere para sa isang taong kakakilala mo lang. Kay Jungha doon sa nanay niya, na awang-awa ako kasi mabuting nanay naman siya. Tapos kay Yoojun naman, mabait naman yung tatay and nanay niya pero ayun, parehas nilang willingly na inabandona para makasama yung isa't isa. Ako lang ba naaawa doon sa tatay niya na baka masira nga yung buhay kasi nawala lang bigla yung anak niya, tapos alam mo yun, baka sisihin pa siya nung nanay. Sana nga sinetap na lang talaga nila na may isang side na pangit talaga yung buhay para okay lang na iwan niya yung mundo niya. Kaso hindi parehas okay yung side nila Nag-abang pa nga ako doon sa may credits kasi iniisip ko baka all this time hindi yung piano room yung may magic, kundi yung piano lang talaga. So alam mo yon, baka pwede pa silang makabalik sa kanilang mga mundo. Siguro kunin nila yung piano tapos ilagay nila sa kanilang mga bahay. Bakit hindi nila tinry yun? Wala naman sinabi na pag nilipat nila hindi nagagana yung powers ng piano Dapat nga hiningi na lang ni Yoojun yung piano doon sa tatay niya Kasi dinurog lang din naman nila kasama yung building So ayun, lastly, medyo naawa natuwa lang din ako dito kay Inhee kasi tinanggap lang niya na hindi siya gusto ni Yoojun tapos okay lang, hindi siya naging masama or whatsoever, na refreshing kasi ganun palagi nangyayari
So ayun, title ng movie, Secret Untold Melody, and ang torta rating ko ay 7.5 out of 10.